Kasi kung sakasakali pong hindi ito masettle dito po sa Team Kalingap, sa malamang po magkadimandahan po yan. Kasi sabi niya kagabi, nagkaroon siya ng third party na wala kami, diba? Hindi yan totoo. Panas ko naman na, diba? Nag-I love you naman kayo niya ni Sifting. Hindi. O, December 10. Matagal na yung I love you na yun. I love you with Gcash yun eh. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon at sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Ito po ay magiging part 2 po doon sa inilabas natin nung nakaraan. Patungkol po doon sa isang OFW po na tumulong sa charity vlogger na kung saan ho ay binabawi na po yung naitulong niya. At nung nakaraan ho, yung side ho nung lalaki, yung pinakinggan natin, yung ilang mga paliwanag, at sa pagkakataong ito po, sumagot na rin po yung babae. So para maging fair po tayo, pakinggan po natin yung sinasabi naman ho nitong OFW po na naghahabol po ng pera. Dahil sa pakiramdam niya, siya po ay inapi o kaya napagsamantalahan. So pag-usapan po natin yan, maya-maya ng konti. Pero bago po yun, syempre paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. Julay Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, huwag nating kalimutan din. Pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like yung mga upload natin. So maraming salamat po. At huwag nating kalimutan po, suportahan po natin Team Kalingap. Pangunguna po ni na Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab at saka yung mga Lingap partners. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong patungkol po sa isang OFW po na tumulong sa isang charity vlogger. In short, nagkaroon po sila ng ugnayan, nagkaroon ng relasyon kahit magkalayo po sila. So dito po sa analysis natin, yung babae po ay umasa dahil sa paniniwala niya po ay naging sila. Bagamat doon po sa nakaraang episode po natin dito, maliwanag na ayaw na po nung lalaki. Ano po? Tapos parang ang dating ay hindi siya nang agrabyado, mga kabayan po natin. Kumbaga, nasa tama naman yung kanyang ginawa. Hindi naman siya namilit o kaya nangutang, yun daw po ay parang kusa namang itinulong sa kanya. At wala naman silang malinaw na usapan na yung pinagawang bahay ay sa kanilang dalawa. So napakinggan po natin yon. Pero sa pagkakataon pong ito, para maging fair naman po tayo, siguro po bigyan natin ng pagkakataon na marinig naman itong girl ho na tinatawag pong Tatsuki, minsan naman po ay Kisnel. Ito po siya. Kaming set ni Nelson, bali ganito bali mag-10 months na sana kami noong October 24, December 24, tapos naging kami, tapos yun nga, nag-anuhan kami na yung future na magbili ng lupa. Kaya sabi ko, mas maganda yan kasi siyempre may mga anak siya, diba? Ayun, then, yun, nag-ano ako, siyempre, naging kami, diba? Tumulong ako sa kanya at hindi siya nanghingi, pero naging kami. No? Hindi siya nanghingi, pero plano namin dalawa yon na magbahay sa daet at magbili ng lupa. Yun. Pero, yun nga, sabi ko, magdandahan muna tayo kasi hindi basta-basta yung, siyempre, OFW lang ako, diba? So, mahirap din. Ay, hindi naman siyempre, sahod lang ang inaasahan, di ba? Magkano lang sahod. Kaya sabi ko sa kanya, maghinay tayo. Pero, kung mayroong sponsor na tumutulong, mas maganda. Pag wala, okay lang, magpasalamat pa rin tayo. Meron akong convo about that. Oo, yun ang katotohanan, ha? Tapos, yun nga, nag-ano siya ng lupa doon sa daet kasi sabi niya, para sa future namin. Pag uli ko, doon kami titira. Mayroon na akong kumbo dyan. At isend ko mamaya after. And then, yun nga, nag-ano ako ng paradang sa lupa, 25, kasi hindi, sa Hong Kong, hindi pwede na magpadala ka ng bulto. Bawal yun. Lalo ng OFW ka lang. So, unang pinapadala ko is 25. Something, June 30 ata yun. Mayroon din akong screenshot about sa resibo. And then, pangalawa is 17K.
Doon na ako nagpadala sa mga July 4. Kasi hindi pwede bolto eh. Yun nga, tapos nagkalabuan kami month of July, away-bati. Eh, siyempre, gano'n naman talaga magsuta, di ba? Away-bati. Yun nga, siyempre, plano naming magbahay, para sa aming dalawa yun. Ganun, maganda yung plano naming dalawa. Dahil sa third party, nalaman, ano pa naman, sa middle of the, maging 10 months na kami, ako kasi hindi ako basta maniwala. At pinaamin ko siya, hindi dahil naging sila. Kasi never daw ko siya tumatawag ng love or I love you. Ay ako naman, di siyempre okay. So, wala lang po, yun nga. Pero doon na siya medyo na, month of September. Parang nag-iba. Pero alam ko na naging sila kasi inamin naman ni third party, naging sila. At mayroon akong screenshot dyan. Pero sa totoo lang, no, wala kaming formal na hiwalayan. Doon lang kami na binabanatan ko siya ng away. Nung mayroon na talaga akong ebidensya na nag-love na talaga siya sa babae. In the morning yan. Sa live sa babae. So, masakit sa akin, di ba? Inamin na talaga niya. Love niya. Oo. So, doon ko na, wala na kami nag-away, na kami. Sabi ko na siya, diretso ko na siya. Okay. Huwag ka nang mag-explain sa akin kasi malina na talaga sa akin. Kahit alam ko noon pa naging kayo at namin talaga sa babae na naging sila. 4 months na kasi sila nung time na yun eh. Siguro 5 months na sila siguro eh. Oo, hanggang ngayon. Sabi niya, free na lang daw sila. Pero iwan ko, matik yun. Yun nga, malabo na kami. So ayun mga kabayan po natin, base po sa pahayag niya, medyo mahaba-haba po yung pinakinggan natin. Maliwanag ho na may mga conflict po doon sa pahayag ni Nelson at saka po dito sa pahayag niya. Dito po lumalabas parang malinaw yung usapan nila na magpapagawa ng bahay, magpapatayo ng bahay para sa kanilang dalawa. Tapos maliwanag ho na talagang naging sila talaga. Na kung saan naman, yun naman ang iniisip natin nung nakaraan kasi imposible magpadala ng malaking pera yan kung walang inaasahan po mga kabayan po natin. So dito po maliwanag, base po sa salaysay ng babae, talagang sila. Tapos yung bahay na ginagawa, umaasa siya na sa kanilang dalawa rin po yun. Kumbaga ho, siya po ay part owner din po noon. May karapatan din po doon sa bahay. Na kung saan po ay salungat naman ho, doon sa pahayag naman po ni Nelson. Tapos bukod po doon, binanggit din po ni Girl na nagka-problema sila dahil nga po sa third party na yan. Na kung saan naman po nung nakaraan, sabi ni Nelson, bago naging sila nung third party na yon, wala na po sila ni Kisnel, mga kabayan po natin, na kung saan po ay conflict po uli. At nabanggit niya rin po na wala silang formal na hiwalayan. So medyo masaklap po ng kapiraso. Pero dito po sa pag-uusapan ho natin, ang isa po sa nakikita ko ho, na para talagang naging mainit po ito, dahil nga po sa third party na yan. So mas maganda ho, dagdagan pa po natin yung patungkol dyan. May mga sinasabi si Teacher N, may tanong din po si Gandang Emmy. Tapos yung mga sinabi po ni Kisnel o kaya ni Tatsuki. Pakinggan po natin yung patungkol po sa third party. Paikli natin ba? To make the long story short, naging kayo, nagkalaw, kasi meron siyang ibang, nagkaroon third party. Parang, paikli na natin, pero okay. Alam natin na ganun yung di ba? Naging kayo, nagkalabuan dahil nagkaroon siya ng iba. Pero sabi niya kasi kagabi, nagkaroon daw siya ng iba, wala na kayo. But sabi mo nga, kumbaga, wala kayong formal na breakup. Hindi na kasi uso yan ngayon eh. Once na nabang, go. Di ba? Ganun na ngayon. So for me, I'm with you kasi babae ka. Babae ako, babae si Emmy. Siyempre kami, sa totoo lang talaga, I'm with you since last night. Kaya nga, interrogate namin to si Bro Nelson talaga ba, sigurado ka ba na wala kang third party? Kasi ako, ini-insist ko talaga na may third party kasi ang isang boy, hindi yan mawawala ng spark sa girl. Tama. Kung wala third party. And I really believe sa ganyang mga situation. Because, I have a lot of experiences so I can relate to that. Si Gandang Emmy, ikaw, ano sabi mo? Itanong ko lang kay sis. So, ibig sabihin, habang meron sila, nagkaroon na ng third party. Hindi, hanggang
Bali, naging 10 months pa sana kami noong last month, October 24. Alam ko mayroon na siyang iba. Habang kami, mayroon siyang iba. Paano mo nalaman na meron siyang iba? Sinabi na sa babae sa akin at ano niya ako sa FB at sinabi sa babae at sa live niya at mayroon din akong screenshot about that. Okay. And hanggang yung says na talaga ron. Tama. Pwede mo i-present sa atin yon, sa amin. Diba? Kasi sabi niya kagabi, nagkaroon siya ng third party na wala kami, diba? Hindi yun totoo. Hindi yun totoo. Naging kami pa rin. So ayun po mga kalingap, talagang maliwanag ho Naninindigan po talaga si girl na talagang naging sila nung third party na yon habang may relasyon po sila, mga kabayan po natin. So nasa inyo po kung kanino po tayo maniniwala. So dito po sa case na ito, masasabi natin malabo na ho itong maayos. Kaya nga po dun sa part 1 po natin ito, talagang nasabi natin na imposible na. Kumbaga parang settlement na lang po ito. Na kung saan naman po, nabanggit ni Nelson nung nakaraan na willing po siyang bayaran yung dapat bayaran. Ngayon po dito sa pagkakataong ito, nagkaroon po ng mas maliwanag na settlement na gustong mangyari po nung babae. Siguro po pakinggan po natin yung part na yan. Alam niya na sis na nagkamali siya and maybe siguro hindi niya nagagawin. So kaya nga sabi ko sa'yo, ay give and take. Unawain mo rin siya para unawain ka niya. Sa akin, ang pinakaano talaga dito is 10,000 a month. Magkagagaan kay Nelson at okay din naman sa'yo, di ba? Kasi 10,000 naman, parang meron ka lang din naman sahod na binabalik sa'yo. Ano yung 110 months? Ano yun? Ilang 2026 matapos? Ano yun? Hindi pwede yun. Tagal naman yun. Ano yun? Patawa. Hindi, hanapan niya ng paraan. So, ito, salita lang ako ng kaunti para maliwanagan. So, inayos ko nung maigi maghapon yan, yung dalawa na yan, para magkasundo. So, hanggang sa lahat ay ginawa natin na pakikipag-usap. So, si Nelson ay doon sa 4 games, nag-okay siya, pero matatapos ng December 2026. Hindi nag-agree si Ma'am, si Ma'am Kisnel. Ngayon, ang sabi ni Nelson, kung hindi tatanggapin ni Ma'am Kisnel yung kanyang suggestion, ay lalaban na lang siya kung ano yung dapat niyang ilaban. So sabi ko, mahirap kasi nga inagawa natin ng paraan para maayos, para maisettle natin ng maayos, kung ang pride natin ay hindi maganda, ay wala tayong magagawa diyan. Kaya para sa akin ay magdedesisyonan yan ay yung magdedesisyonan yung may katawan. Yeah. Kasi ginawa na natin yung part natin para maayos. Yeah. Kasi kung ang gagawin natin ay pipilit natin na isettle at napipilitan lang yung complainant, ay para sa tingin ko ay hindi tayo magiging So, nagpunta na tayo doon sa mga settle na yon, nagpunta na tayo sa lahat ng dapat nating pag-usapan, nagpunta na tayo doon sa dapat nating ang sagot ng isa ay haharapin na lang. Kung ayaw pumayag ng girl, ay para sa akin, kayo, pero para sa akin, pagbigyan natin. Kasi kaya naman na dito tayo para isettle natin ng maayos. Para mapag-usapan. Sabi ko, 5 months na lang. Kasi alam ko yung niya, kasi vlogger din, lang yung kita niya. 5 months ko na lang yan, mag-start na ngayon naman. Pero hindi ako papayag na hanggang 2026, December, no? 5 months to be. Okay, so punta ko dyan. Pero sabi niya dito ayaw niya Paano kung December siya mag-start? Halimbawa, siya December, January, February, March, April. So, hanggang April, 5 months. Divided yung 100, di ba? Sabi mo, nag-agree ka ng 100 kanina. So, 20,000. Ngayon, I'll try to reach out si Bro Nelson kung agree siya dito sa 100,000 divided by 5. So, for 5 months, starting December, bigyan ko na sis ng December. Malapit na baga ang November. Malay mo, nag-iipon mo siya. Bigyan mo na December mo na. Pasko naman na, diba? Nag-I love you naman kayo niya ni Kusipting. Hindi.
December, then Matagal na yung I love you na yun. I love you with Gcash yun eh. Ay, bahala na kayo. Basta nag-I love you kayo dyan. Ito lang. Magsimula na December, January. Basta. Okay na ba yun? 5 months. Hindi. Mag-start siya ngayon naman. Ano pa ngayon Ano pang pizza ngayon? Ay, ano na kaya? 6 na bukas. Malayo O, di mag-start siya ng katapusan. Hanap siya ng paraan, Miss Teacher. Hanap siya ng paraan. So yun po mga kababayan po natin. So maliwanag. Kailangan pong ibalik po yung pera. Kaso nga lang po dito sa usapan dito, kumbaga ho nagkakatawaran eh. Kung gaano katagal, na alam naman po natin na yung lalaki ay inamin na nung nakaraan na wala siyang sapat na pera para mabayaran ka agad. Kumbaga ho, ang sinabi nung nakaraan, magbabayad siya. Kaso nga lang, hindi sigurado kung magkano muna at gaano katagal para makumpleto. At dito nga po sa narinig po natin, ang gusto mangyari ni girl ay bayaran ho na kahit nga po hanggang 6 months pumapayag po eh. Kaso nga lang po, ang gusto naman po nung lalaki hanggang December 2026 na si girl naman po ay hindi pumapayag. So yun po ang medyo problema po dito, hindi po nagkasaraduhan po sa bagay na yan. Siguro po abangan po natin kung ito po ay magkakasundo at kung saan po aabot. Kasi kung sakasakali pong hindi ito masettle dito po sa Team Kalingap, sa malamang po magkademandahan po yan. Ano mga kabayan po natin? At sa inyong kaalaman, dahil po sa kaso na yan, si Nelson ho ay pansamantalang inalis po muna ni Kuya Bal Santos Matubang dito po sa Kalingap. Hanggat hindi po naayos yung problema, pansamantala, siya po ay kukonsider na wala muna sa Kalingap. At kapag po naayos na, pwede naman po siyang ibalik. Ano po? So yan po ang kwento po ng buhay ng isa pong OFW po na nagtatrabaho doon, na na-in love dito po sa isa sa mga charity vloggers at tumulong at umasa na magiging sila magsasama sa pinapatayong bahay. Kaso nga lang ho, ilang panahon lang nagkaroon ng third party yung lalaki, tapos malabo na sila. Kasi parang ayaw na po ng lalaki dito po sa babae. Hindi natin alam kung ano po mga dahilan, basta sa pakiramdam natin, ayaw na po ni boy dito po sa girl. Ano mga kamay natin? So, siguro ho, hindi naman natin pwedeng pilitin yan. Kahit si Kuya Bal Santos Matubang pa po ang magsabi dyan, mamilit, dahil usapang pag-ibig po yan, mahirap makisama kung ayaw nyo po sa kapartner nyo. Ano mga kamay natin? So, yan lang po muna siguro. Naway magsilbing aral po itong diniscuss po natin, at ako po ay umaasa na marami pong nakarelate dito sa usapan na ito. Isa na po dyan si Teacher N. Ano? Joke lang po, Teacher N, shoutout sa iyo. So, yan lang po muna siguro ang ating reaction video po. Patungkol nga po dito sa dalawa, at kung inyo po ito nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sabang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye!